Hi guys! Welcome back again sa aking channel, and for today's video, samahan nyo ako at mag-i-install tayo ng auxiliary fan para sa aking Suzuki Multicab para mai-improve natin yung kanyang cooling system. So ito nga, bumili tayo ng auxiliary fan sa halagang 550 pesos. Ilalagay ko po yung link sa comment section guys, no? Bali ito po ay 12 volts at yung blade niya ay 8. Hindi ko lang alam guys kung ilang watts yan kasi hindi naman nakalagay dun sa kahon. So ang una natin gagawin guys ay tatanggalin natin tong shifter ng aking multicab para walang sagabal dun sa gagalawan natin, no? Tatanggalin natin yung nakabalagbag na yan. Basic lang naman ang pagtatanggal ng base ng ating shifter guys, no? Bali gagamit ka lang ng llave na Gis at luluwagan mo lahat ng kanyang tornilyo. So yun, pwede na siyang matanggal. Para sa kanyang bracket sa ilalim, gagamit tayo ng 1x1 na angle bar at bubutasan natin dun sa tapat ng tornilyuhan ng auxiliary fan. Tapos tatabasan natin ng tigwa 1 inch sa magkabilang dulo guys para mailupi natin para dun sa tornilyuhan niya sa magkabilang end ng angle bar. Ngayon guys, bubutasan naman natin yung magkabilang dulo, left and right, para dun sa pagkakapitan natin dun sa multicab. So ayan guys, tapos na yung bracket natin sa ilalim, no? Susukat natin siya ngayon dito sa lalagyan niya sa harap na ng ating radiator. Ayan, makikita nyo, saktong-sakto lang. So bali dyan po papatong yung ating auxiliary fan. At yung mga kailangan natin sa pag-install guys ay 10mm na bolts and nuts, fuse holder, at saka toggle switch. So
So pagkatapos nating maikapit yung bracket natin sa auxiliary fan guys, pwede na natin siyang ilagay dito sa harap ng ating radiator para maitornilyo na natin. Magusta? Oo. Nahugot. Ayan. Gawa ko ito pare. Yeah, konti na lang. Konting kembot na lang. Saan ba tumatama? Dito? Putang nahugot yan eh. Nahugot ba yan? So dito guys nahihirapan pa lang pumihit si paring Aris dun sa kabila kasi nakaharang yung reservoir ng radiator kaya hindi siya makapihit. Sa reservoir lang pala tumatama eh. Okay. Okay. Ito na. At dahil ditanggal naman yung guys, tinanggal muna namin no, para walang sagabal sa pagpihit niya. Okay. Dito na lang. Papatagos tayo ng ano dito, metal screw. Sorry. Maliit yata ah. Maliit yata yung butas ah. Ito lang. Oh. Tingnan natin baka masabit yung LC. Alright. Ayos na. Wiring na lang. So bali guys yung positive na linya ng auxiliary fan natin ay irerekta na lang din natin sa positive ng ating baterya no. Kasi kung doon tayo hahanap sa mga accessories na linya doon sa ilalim ng dashboard, baka makaapekto yung ating pan sa tunog ng car stereo kung maglalagay tayo ng car stereo in the near future. Ganun po kasi yung nangyayari kadalasan pagka wala kang sound suppressor sa iyong car stereo. Bali yung tunog ng mga pan na ganyan, yung ating blower sa harapan o kaya yung mga auxiliary pan na ganyan sa radiator, bali sumasama po yung tunog niya sa speaker. At ito nga guys, naglalagay na ako ng fuse dun sa fuse holder no, para kung sakali magkaroon man ng shortage, aksidente na may matalupan na wire hindi masusunog yung sasakyan natin no. Importante yan guys, huwag nyo kakalimutan yan kung kayo ay mag-install na kung ano-ano sa sasakyan nyo, lagi kayong maglalagay ng fuse. Ngayon kung ayaw nyo naman maglagay, bahala na kayo sa buhay nyo. So bale ito, luluwagan na lang natin yung lalagyan ng ating toggle switch. Dito ko siya naisipang ilagay sa bandang likuran ng ating shifter para madali siyang kalabitin no.
Ngayon, pwede na natin testingin guys, no? Bali yung ground niya ay hindi pa nakakapit sa pinaka body ng sasakyan. Testingin lang natin siya na idikit-dikit, no? So ayan, umiikot. Kung nadidinig nyo, medyo may ingay siya, no? Kasi yung screen ng ating auxiliary fan ay nakasahid pala sa LEC. So mamaya ayusin ko yan, nilalayo ko yung screen, kakawit-kawitin ko para lumayo siya. So ayun nga guys, nung na-test natin na working yung auxiliary fan natin, ipipix na natin yung ground nya dito sa pinakamalapit na tornilyo para hindi na mahaba yung wire na magagamit natin. I-steel brushin muna natin siya para talagang maganda yung contact nya, no? Tanggalin natin yung mga dumi. Few moments later. At ito na nga guys ang pinakahihintay nating lahat. Matapos kong ilayo yung screen doon sa mismong LEC, yung kumikis-kis kanina, yung maingay. Ayan na yung tunog niya ngayon, no? Tahimik na siya. Yung tunog na lang ng ikot ng LEC ang maririnig nyo. Pati yung hangin. Para sure guys na walang palya yung ating switch, ulit-ulitin natin yung pag-switch sa kanya ng on tsaka off. Alright, nagtagumpay na nga tayo guys sa ating maitim na balak. Successful ang ating DIY. Yes! Hell yeah! So bago natin tapusin yung ating video guys, i-explain ko sa inyo kung bakit nilagyan ko siya ng sariling switch at hindi ko siya isinabay dito sa ating ignition, no? Ganito kasi yan guys. So halimbawa sa umaga guys, magwa-warm up tayo ng ating engine, paiinitin natin. Kung nakasabay yung auxiliary fan natin dito sa ignition, halimbawa inon natin yan, matik na andar na kagad yan pag inon yung susi. Kahit malamig tayo makina, andar na siya, no? Which is hindi naman kailangan talaga kasi malamig pa nga yung makina. Ang tendency kasi pagka dalawa silang nagsabay, yung original na fan ng ating makina na naka-attach sa makina, tapos itong auxiliary fan ay sasabay pa, ang mangyayari matatagalan yung pagpapainit natin ng makina, no? Lalo na kung medyo malamig yung panahon. Ngayon guys, sa ginawa ko na to, na nilagyan natin ng sariling switch, pwede nating sindihan na lang yan kapag halimbawa nababad tayo sa matinding traffic, hindi umuusad yung sasakyan, no? Andar ng andar yung makina. Siyempre yung singaw ng radiator natin ay dito sisingaw sa ilalim ng upuan, medyo mainit. Tapos walang pumapasok na dito sa bumper na hangin papunta dun sa radiator natin, no? Dito sa intake ng ating bumper. So yun nga, pag traffic, kahit sa motor naman guys, siguro nararanasan nyo na pagbabad sa traffic yung motor, malakas mag-init yung makina, daman-daman nyo sa binti nyo, no? So ayun nga, pagka nababad tayo sa traffic, pwede na natin sindihan yan. Kung wala man siyang hangin na nanggagaling doon sa unahan, ito ang magbibigay ng hangin, yung auxiliary fan natin na yan. Alright? Okay. So sisindihan natin yan pag sakaling traffic. Isang bagay pa guys, pag naka-idle lang yung makina, halimbawa nakahinto tayo, maandar yung makina, naka-idle, yung ikot ng original nating LEC, yung fan, mahina lang din, ano, kasi hindi naman tayo nagagas, naka-idle lang siya, kaya kailangan talaga ng tulong nitong fan na to
para hindi siya malakas mag-init. At yun nga guys, no, sana naintindihan nyo yung paliwanag ko kahit sobrang labo. At sana may natutunan din kayo sa video natin na to, no? Ganun kasimple lang ang pagdi-DIY ng ganyan guys. Hindi na natin kailangan pumunta ng kung saan saang talyer para magpakabit yan, no? Basta meron lang tayong barena grinder, kayang-kaya na natin gawin yan. So paano, hanggang dito na lang ang ating video guys. Thank you all for watching and God bless.